I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ising nyo na hindi sila tumitigil. Kahapon ba yun? Nung isang araw, nagkaroon na naman ng meeting ang Sara Army sa Samal. Gusto kong i-post kung alin doon sa mga resorts na yon sila nag-meeting kasi meron akong mga pictures ng resort ni Sara. Naloka yun, no? Ni Sara at saka ni Pulong. For sure, doon sila nag-meeting, di ba? Nag-meeting sila kahapon. Alam niyo yung eksena na, kung mapapansin niyo, hindi sila tumitigil. Kahit hindi sila nagwawagi, hindi sila tumitigil. Bakit? Di ba mapapatanong kayo, yung, ano ba yan? Pangatlong beses nung nag-rally ko mga ito, nagkutit na nagbalak papabain ng presidente, pero hindi naman nagwawagi, pero diretso pa rin. Di ba? Ano ba yung main reason kung bakit hindi sila tumitigil, yung ganyan? Point na, bakit tuloy-tuloy yung ginagawa nila kay BBM. Yung pisahan nila ng September 21, makikita mo ang post ng mga vloggers, Nepal, ganyan. Kaya sasabihin mo na, init. Ako, di ko kontoy kasi baka mali. Sa akin mo sasabihin ko. Pero, yung Molotov, yan, tapos hindi sila nagwagi. Tapos, di ba kinabukasan sinabi ko kung sino yung mga funders. Ang mga funders, yung mga contractors, si Yusek Bernardo, nag-fund siya, si Yusek Bernardo. Tapos, yung mga senators na nabanggit dun sa na meron ding katiwalian. Yung kaya sila tawag dito, nag-coup sila na mapalitan si Lacson kasi lumawak yung investigasyon ni Lacson. Lumawak. Kumbaga parang nawala sila sa script. Nawala sila. Ang eksena kasi dyan, palitan si PBBM at mailigtas yung mga nagnakaw sa pondo ng bayan. Yung insertion ni Cheese. Diba? Bakit hindi lumalabas ngayon? Na dapat siya yung naunang kasuhan ng Comelec. Tapos diba sabi ko, yan? Friend niya kasi si Garcia, sabi ko. Tapos linabas ko yung photo na siya yung nag-pass nung COC ni Cheese, nung tumakbo si Cheese na senator. Siya yung nagdala, si Garcia. Kaya sabi ko, naku, good luck. Magkaibigan niya, magbeshi sila. Actually, si Cheese din ay tao ni Ramon Ang. Kaya nagugulat sa mga tao, bakit hindi pa siya lumalabas? Bakit wala pa yung niya? Nauna pa yung kay Marcoleta. So yun mga kababayan, narinig yung sinabi ni Peebles Chururut. Bago po yun, nung itong nakaraan, itong November 17, yung rally nila, di ba, 16 to 17. Mayroon po akong unang video na sinasabi niya. Palagay ko may connection doon sa kabilang grupo na hindi nalalaman ng grupo na yan. Kasi meron siyang meron siya laging updates no, nalalaman niya lagi. So, kung napapanood nyo rin naman mga kababayan, ilang beses din naman sila nagrarally. Maraming beses na, pangatlo na ba or pangalawa? Correct me if I'm wrong. Pero ano nangyari? Nabigo po sila. Bakit? Kasi po, gusto nilang makuha ang simpatya ng taong bayan para magalit kay Pangulong Marcos Jr. Kaso lang, ang problema, hindi po nangyari yun. Nag-field sila. Bigo nga, no? Hindi sila nagtagumpay para mapatalsik ang Pangulo. So, bakit nga ba gusto nilang mapatalsik ang Pangulo? Isa lang po yun Pag nakaupo yung gusto nila, siyempre, lahat po ng may kaso na kaalyado nila, ma-wash out lahat yun.
ano yun, mawala lahat yun. Siyempre, mayroong mga nakakulong, siyempre, ano yan, mapapa-absuelto ka agad yan. Makalabas yan ng kulungan. Alam nyo naman kung sinong tinutukoy ko siguro. No? Lahat ang dami, as in. Ang issue laban sa kanila, mabubura lahat yan. Iyon po ang intensyon nila doon, mga kababayan. Marami pa. Dahil alam nyo naman po, ang ating mahal na Pangulo, in-express niya nga yung issue sa flood control, sa corruption, di ba? Dekada na po yan. Marami pong matatamaan kaya ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, may sabwatan ng mga malalaking tao para patalsikin ng Pangulo. So, itong sinasabi ni Feebles, ano po ang susunod na plano? Dahil hindi po sila nagtagumpay sa kanilang rally. O, diba, sabi ko sa inyo, hindi titigil ang mga yan. Mayroon at mayroon gagawin ang mga yan. Ngayon, bigo na naman sila. Anong plano nila na talagang mas matindi? Yun yung nabanggit ni Feebles na pagkitil sa buhay ng ating mahal na Pangulo. Yun last na yan kumbaga pinakahuling baraha po nila yan. Pag nakitil lang ang Pangulo, pag nawala na, siyempre, matik, sinuupo. Pero, mga kababayan, if ever naman mangyari yon, hindi naman po mangyari kasi hindi gagawin ng hindi allowed ng ating mahal na Panginoon. Guardiado po si PBBM. Kaya sabi ko sa inyo, dasal, protection and safety sa ating mahal na Pangulo, sa buong pamilya niya. Ngayon, 'di ba? Pag once na iyan po ay nawala ang Pangulo, matik na kaagad yan. Yan naman ang gusto nila, 'di ba? So, do you think, mga kababayan, makakaupo kaya siya? Alalahanin nyo, nandyan ang dilaw. Galit sa kanya. Mapapatalsik siya, mga kababayan. Maraming Katoliko. Kaya nga sabi ko, wag na lang mag-ambisyon. Wala din mangyayari. Totoo yun. So, yun. Ngayon, kung natatandaan nyo, ang sinabi ni, yung kapatid niyang lalaki, pagpapakulong sa papa nila, kay Digong. Anong sabi ni Pulong? Magbabayad ang sinumang taong sangkot sa pagpapakulong sa papa niya. Alam niyo yung salita ni Pulong, banta po yun, mga kababayan. Banta po yun. Anong maaari nilang gawin? Siyempre, hindi natin alam. So, dahil dito sa sinabi ni Feebles, sa pagkitil ng buhay ng Pangulo, yun ang pinakamainam para sa kanila. If ever mangyari man yan, sino ba ang dapat nating sisingilin? Sino ba ang dapat nating sisihin? Sino ang pagbibintangan? Sino po ang nasa likuran? Di ba? Si Sara Duterte? Bakit? Nasabi ko po yan. Si Sara lang din naman ang may kakayahan para patayin ng Pangulo. Why? Diba? Why? Diba? Siya rin na nagsabi, patayin si PBBM sa kanyang video. Diba? Kaya nasabi ko po yan. Kung matino kang vice presidente, hindi mo kayang gawin yun. At walang sino man papatay sa iyo. Kung di, gawa-gawa mo lang yan yung sinasabi mo. Pero ang totoo, binabantaan mo ang Pangulo para patayin. Hindi lang yun. Doon sa Baguio na nagkaroon po ng graduation ba yun? Na, anong sinabi niya? Kikitilin niya, pupugutin niya yung liig ng Pangulo. You see, kaya sinasabi ko, if ever may mangyari sa Pangulo, sino po ang sisingilin natin? Di ba si Sara Duterte? Ganun lang yun yun ang nakikita ko sa akin lang plus itong sinabi ni Feebles. Ngayon, mga kababayan, i-connect ko dito. Ito in my own opinion. Sa kita ka, wala source sa akin lang. Ito, i-connect ko doon sa sinasabi ni Chavit Singson. Magaling siyang gumawa ng ikod, Pero, basang-basa ko din yung post niya, yung sinabi niya. Hindi naman siguro ako bubo para lang hindi ko kumbaga, hindi ko maisip or mabasa yung ibig niya sabihin. So, dahil dyan sa sinabi ni Feebles, ito mga kababayan, mas maganda yung magiging maingay tayo sa social media. Nang sa ganun, ma-inform ng tao. Dahil alam po natin, ang nanonood sa akin, napakadami po mga kababayan. Napakadami yan. So, dahil dito, ito, i-connect ko itong pagkitil sa buhay ng Pangulo, if ever mangyari man yan, 'di ba? Pero I think hindi naman mangyayari yan dahil hindi papayagan ng Panginoon. No? So, dito sa sinabi ni Feebles,
mga kababayan, at saka yung banta ni Pulong, magbabayad ang sinumang sa likod ng pagpapakulong sa ama niya. Nagbanta po yun, pagbabanta po yun. Wala siyang binanggit ng pangalan, pero obvious na obvious pagbabanta po yun para sa akin. Ito, ikukonek ko dito sa sinabi ni Chubby Chingson. So yun mga kababayan, basahin ko po sa inyo At hindi kaya't ni dating Ilocos Gobernador Luis Chubby Chingson sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. voluntaryo nang bumaba sa kanyang posisyon upang hindi na maulit ang nangyari sa kanyang ama na pirsahang pinaalis sa Malacanang matapos ang people power. Hindi po na nangyayari, hindi nga kayo nagtagumpay hindi po kayo talaga nagtatagumpay, Chubby Chingson. Maglabas ka ng ebidensya mo kung mayroon. Mag-file ka doon sa korte, hindi yung puro salita-salita lang. Total naman, may pera ka, sampahan mo ng kaso ang Pangulo. Ilabas mo lang ng ebidensya mo. Ito pa yung sinasabi niya. Kababayan, ito yung sinabi ni Singson. Pag di siya bumitaw, I'm sure, dead sure, mapapatalsik siya. Anong ibig niya sabihin, mga kababayan? Sa tingin nyo kaya, gumagamit lang siya ng ikod. But actually, niya sabihin, pag hindi siya bumitaw, sure, mamatay siya. Mapapatalsik siya. Kung isipin mo yung ibig sabihin ng sinabi niya, kanya lang, pinupunto niya dyan na I'm dead, sure, mapapatalsik siya. Kasi, para hindi siya mahalata sa mga sinasabi niya. Diba? Tulad ni Sara, nag-threat siya sa Pangulo. Pag namatay daw siya, patay ng Pangulo, patayin daw yung speaker, patay daw yung FL. You see guys? Direct to the point yung sinabi ni Sara. Ang tanong, sinong papatay sa kanya? Sarili niya. Pero, papatayin ng Pangulo. May nakausap na siya. Kaya nga sabi ko, mamamatay tao talaga si Sara Oo, kaya niya yun kasi bilyonarya siya di ba? Yan yung sinabi ni Singson. Kayo, ano po ang naisip niyo tungkol dito? Pag di siya bumitaw, anong ibig niya sabihin? Sure, dead siya. Mapapatalsik siya, ganon. Huwag mo kami lukuhin, Chubby Chingson. Style mo bulok. Iikod mo pa yung words mo na pinost. 'Di ba? Kumbaga nilagyan niya lang ng ikod yung sinasabi niya para hindi siya halata na actually yung sasabihin niya. Pag hindi siya bumitaw, sure dead siya. Mapapatalsik siya. Bakit? Alanganin ka ba? Sa mga negosyo mo, baka masagi ng investigasyon, ganun ba 'yon? Yun Wow. Biro nyo mga kababayan left and right po ang kalaban ng Pangulo. Left and right po yan. Mga dilaw, yung mga NPA. Ito pa, mga DDS. Biro mo? One versus many? Grabe. Pinagtutulungan ng Pangulo, nag-iisa lang siya. Talagang malalaking tao ito. Binangga ng Pangulo. Mga bilyonaryo ito. Kaya nila magbayad. Kahit magkano. Kaya nila magbayad ng hitman para patay ng Pangulo. Ganun lang yun. Kasimple yung sinabi ni Singson. Ito galing lang sa akin ina-analyze ko lang parang ang dating I'm dead sure mapapatalsik siya. Pag hindi siya bumitaw, sure dead siya. Mapapatalsik. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Ay, huwag ganoon. Yung mga ganyang plano nyo, hindi kayo magtatagumpay. Kasi ang Panginoon nakaprotektado kay Pangulong Marcos Jr. Pero protektahan niya ito mga kababayan. Yan ang katotohanan. Kaya ito si Singson, ang tanda-tanda na, dapat magsisisi siya sa mga pinagagawa niyang kasalanan sa buhay niya. Palagay ko, impyerno ang punta nito so yan. Tama yung sinasabi ni Peebles. Totoo yun. Isa sa mga opsyon nila yan, patayin ng Pangulo. Kasi hindi nila talaga kaya si PBBM. Maniwala kayo sa akin. Hindi talaga nila kaya yan. Mapapatalsik. Hindi talaga. Mark my word, mga kababayan. Hindi nila kaya. Tulad ng ginawa nila kay Senator Lacson. Maraming nag-uudyok sa kanya. Para mag-aklas sa laban sa administrasyon. Ilan lang ba kayo na mag-aaklas? Kung if ever itong mga retired generals ito, ilan ba kayo? Ang tanong, papayag kaya ang kasundaluan, ang sandatang lakas, nakakampi sa inyo?
Nakikita ko hindi, 101%. Kasi si Pangulong Marcos Jr. ang tanging Pangulo na nagtanggol sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal. Pinagtatanggol niya kahit doon sa international. Kayo, anong ginawa nyo? Wala. Siya, to do effort para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Si Sara, no comment. Di ba? At ganun din ang mga sundalo, ayaw nila sa mga pro-China. Okay lang siguro kung tamad ang Pangulo, walang ginagawa. Di ba? Okay yun. Pero ganun pa man, idadaan nyo sa legal na paraan. Daan nyo sa eleksyon kung gusto nyo mo po sa Malacanang, hindi yung atat na atat kayo. Kakahiya naman, di ba? Binuto ng taong bayan yan eh. Ang dami nagmamahal kay Pangulong Marcos Jr. Tingnan mo, isang araw, puro gobernador sumugod sa Malacanang. Ibinigay yung suporta sa Pangulo, yung mga perma ng mga LGU sa buong Mindanao. Suportado ang Pangulo. Ganon din sa Visayas. Ganon din ang NCR. Kayo, sino ang suporta nyo? Wala. Kasi masasamang tao kayo. Wala na kayong ginawa kundi manggulo. Guluhin ang Pangulo. Subukin mo, tahimik ang mga yan. Tahimik ang bansa. Maniwala kayo. So yun, mga kababayan, yan ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Ginawa niya lang, nag-ikod lang yan para hindi halata. Actually, kay pag-BBM yan. Diba? Pag di siya bumitaw, sure, dead siya. Mapapatalsik yan eh. Kaya pagpipray natin ang Pangulo, protection and safety lagi, araw-araw sa kanyang trabaho. Gabayin siya ng Panginoon, buong pamilya niya. Huwag tayong bibitaw sa panalangin. Hindi magwawagi itong mga gumagawa ng kasamaan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.